Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakatutok dito lang sa Entrepinoy Espesyal sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Arwel Mendoza at sa mga kakatunin lang sa ating himpilan, welcome po sa ating programa. At dito po sa Patok na Negosyo segment ay muli po tayong makatutunghay at makaririnig ng isang panibagong kwento sa pagninegosyo hatid ng ating mga entrepinoy at entrepinay na tiyak atin pong kapupulutan ng inspirasyon at aral. At tuwing Lunes, atin pong nakakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Business as Mission Philippines at hatid po nila ang iba't ibang mga usapin na may kinalaman sa ating pagbe-business. At ang ating programa ay napapakinggan din sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At ngayong umaga, isa pong entrepinoy ang ating makakasama at narito po siya upang ibahagi po ang kanyang testimony at ang kanyang journey sa pagbe-business. Let us all welcome si Mr. Patrick Joseph Lim. Sir Patrick, magandang umaga po sa inyo. Salamat, Arwel. Magandang umaga din sa iyo at saka sa mga iyong tagapakinig. Yes, thank you Sir Patrick for joining us today at fruitful po at makabuluhan ang ating magiging talakayan ngayong umaga. At ang ating mga paksa dito sa ating episode ay mula po sa workbook ng Business as Mission Philippines. Pero bago po natin ito simulan, Sir Patrick, baka may mga gusto kayong i-greet or may mga gusto po kayong batiin ngayong umaga. Binabati ko lang po yung asawa ko, si Elaine. Hello! Baka may mga kaibigan pa kayong gustong batiin, sir. Mga kasama natin sa trabaho. Yung mga kasama ko na lang sa simbahan, sila Pastor Stephen. Hello. Ayan, hello po sa inyong lahat. At Sir Patrick, sa ating panimula, maaari niyo po bang ikwento sa amin, sir? Ano po ba yung inyong negosyo na minamanage ngayon at kailan po kayo nag-start sa larangan ng pagbibusiness? Yes, Arwel, nasa construction and engineering kami. Bale, contractor po kami. Gumagawa kami ng mga building, infrastructure. Nagsimula kami noong 2014. Doon nag-umpisa noong 2014. Ito po bang business nyo, sir, ay talagang pinangarap nyo? Ito po yung industriya na talagang gusto nyo na maging negosyo? Actually kasi yung father and mother ko, pareho silang civil engineer. Okay. So, nakikita ko syempre pag lumalaki tayo, 'di ba? Madalas ginagaya natin kung ano yung ginagawa nung magulang natin, 'di ba? So, yung father ko naman, meron siyang construction company din. So, actually, nung nag-aaral pa tayo, actually, hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang civil engineer o kaya ng isang contractor. But eventually, doon na nga, pumasok na doon sa nakapasa naman tayo sa board. And then, nung umpisa, syempre, ayoko rin pumasok sa parents ko agad. Gusto ko muna matutunan ano ba yung ginagawa talaga sa labas. So, yun, after makapasa sa board, nagtrabaho muna ako sa iba as an engineer also. And then, after some time kasi, parang very limited yung natututunan ko dun sa company. Kaya, naka-compartmentalize lang kami sa office . So, very limited yung knowledge na nakukuha ko. Parang sayang naman. So, nag-decide ako na kinausap ko yung father ko kung pwede ba akong pumasok na sa company. And then yun, pumayag naman siya. Yun yung nag-start. Parang yun ang naging training ground niya. Yes. Sa kumpanya. Pag nagtrabaho kasi sa isang family business, marami kang trabaho na ginagawa . Minsan driver ka. Minsan kinukuha mo yung materyales. Di ba? So, minsan naman gumagawa ka na sulat.
Minsan naman, nagsusupervise ka. So marami kang ginagawa, kaya marami rin ako natutunan. Oo. So talagang na-immerse kayo at na-expose kayo. Ano, Yes. Kasi yung father ko, hindi kasi siya marunong mag-computer. So pag pinapagawa niya ako ng sulat dati, email. Actually, mga communication letters or email din, nasa tabi niya ako. Sinasabi niya kung ano isusulat ko. So, doon ako natuto gumawa ng mga sulat. Business letter. Yes. Oo. So magandang naging training ground mo yung family company at dahil dito after ba nung na-expose po kayo sa business ng inyong parents, nag-decide na rin po ba kayo to put up your own business naman, Sir Patrick? Yes, syempre nag-asawa na rin po ako, no? So after noon, nag-decide na rin ako mag-sarili. So nung 2014 nga, tinayo na namin yung sarili naming construction company. Kamusta naman po yung naging simulain itong inyong sariling negosyo, sir? Actually, yung simula kasi siguro dahil energetic ka, di ba? Mas parang madali naman. Pero along the way kasi, pagka hindi mo nakasama yung parents mo or yung ibang family member, parang minsan kasi parang lonely. Mag-isa ka lang, no? Pero okay naman so far. With the right mga kasama natin na sa trabaho, kaya naman natin lagpasan yung mga challenges. Ang mahalaga ay tayo ay meron tayong kaisipan na mindset na kahit na may mga challenges or may mga compromises, alam natin kung ano yung gagawin natin. Lalong-lalo na sa ating mga Christian business owner na talagang merong relasyon sa Panginoon at talagang nagbababad sa kanyang salita. Diyan nga po yung ating bibigyang pansin ngayong umaga. At itong topic natin ay may kinalaman sa pakikiayon. Paano nga ba tayo iiwas sa mga compromises na ito? Because as business owner, along the way, may mga susubok talaga sa faith natin sa Panginoon. May mga talagang magte-test sa atin kung hanggang saan tayo nagtitiwala sa Panginoon. And since you're in the construction industry, hindi po mawawala syempre yung mga challenges. Correct. At isa sa mga gusto kong malaman sa inyong negosyo ngayon, ano ba yung mga sabihin na nating mga challenges na inyong na-encounter? Siguro unahin muna natin sa pakikipag-deal sa inyong mga kliyente. You've said earlier na kayo, contractor. So, may mga challenges ba when it comes sa pakikipag-usap sa kanila, sa pakikipag-deal sa mga projects? Paano ba yan, sir? Mostly naman po ang project namin sa mga private individual. So, ang pinaka-challenge lang naman is i-deliver mo yung project on time and within budget. Siyempre, maging rin tayo sa mga kliyente, magbigay tayo ng care. Kasi siyempre, sila yung nagbibigay sa atin ng trabaho. Kaya kailangan, bigyan lang natin ng care yung trabaho. So, wag tayo mananamantala. Diba? So, for example, hindi naman talaga siya kinakailangan sa trabaho. Diba? Or sa project. Tapos, magre-request tayo ng additional work. Hindi naman tama yun. Siyempre, kawawa naman yung may-ari. Siguro, ang challenge din is yung time. Kailangan kasi ma-deliver natin yung project on time. So, bawal ma-delay Yes. So, dapat nakafocus tayo kung paano natin gagawin yun. Dapat lang naka-program yung mga gagawin. Diba? So, nandyan yung materyales, nandyan yung tao, sufisyenteng tao para matapos yung project. Yun, ang pakikipag-deal sa client. So far, may close call kami dati na siguro ang isang challenge is nagkaroon din siya ng financial hardship. So, muntik na kaming hindi mabayaran but praise the Lord,
eventually, nabayaran naman after 1 year. So far, okay naman. So may mga challenges man, ano? Pero ang mahalaga tayo ay meron tayong sabihin nating peace of mind. Kasi alam natin si Lord yung kasama natin dito. And nabasa ko rin sa inyong profile na meron din pala kayong magandang inisyatibo, Sir Patrick, para po sa mga katulad nyo or fellow business owner nyo. At kayo nga po ay tumutulong na paano sa isang negosyante ang magkaroon ng maayos na mga ethics, ano? Yung maayos na ethics sa business. Can you share about that, Sir Patrick? Yes, Arwel. May kasi nangyari sa akin nung 2022. So, pandemic pa rin naman yung time na yun. So, nasa bahay lang ako noon. Then, biglang may tinatawag ako ng wife ko. May nag-serve daw ng letter of authority from BIR. LOA. Okay. So, medyo nag-worry din yung wife ko bakit sa bahay siniserve yung LOA, hindi do sa office. Pero actually, wala namang problema kasi yun nga, work from home kami. So, okay lang naman. So, yun yung time na talagang nahirapan din ako kasi first time ko nagkaroon ng letter of authority from BIR. Tapos, ang daming hinihingi na paperworks. Yung ibang paperworks, hindi ko naman alam kung ano yun. So, very challenging yung time na yun. Ang gawin lang natin, pag nakatanggap tayo ng ganun, is siguro, magdasal din tayo. Hingi tayo ng clarity and calmness kasi very talaga stressful yung ganung situation. And with that, gusto ko ring itanong sa inyo ito. Magandang pagkakataon na rin ito, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa pagninegosyo kasi part of our business is also to pay our taxes, no? Mapa-negosyante ka man o isang simpleng mamamayang Pilipino. So, from your experience, ano yung mga tips, Sir Patrick, na pwede niyong i-share sa ating mga kaagapay ngayon when it comes to paying our taxes and paano makipag-deal sa mga nasa pamahalan natin, lalo-lalo na sa BIR when it comes sa ating mga tax returns? Yes, tama yun. Kailangan natin magbayad ng buwis kasi yan yung nagbibigay ng mga infrastructure, services, yung experience ko lang noong 2022 kasi, nung natanggap ko na yung discrepancy or yung assessment, nagulat lang ako kasi parang sobrang laking halaga naman. Nasa 3 million yung assessment. Malaki, so nagulat ako kasi parang deep inside me naman, alam ko naman na tama yung nasa akin naman lahat ng supporting documents, resibo. Pero bakit ganun ka ako? So, hindi po kasi ako accountant, so wala naman po akong background sa accounting and taxation. Ngayon, ang nagiging problema kasi namin, kamukha ng company namin, small, medium, SME, di ba? Outsource po yung accounting namin. So, pag tinatanong po namin sila, sinasabi naman na walang problema yung mga papers, pero sinasabi po nila na ganun daw po talaga yung kalakaran na kailangan magbigay sa revenue officer para kaya lang, yun nga buti na lang, praise the Lord, na convict ako na wag ituloy yung ganung gawain. Actually, nagpray ako noon. Nasabi ko, pasensya na Lord, na kinonsider ko mag-bribe. Pero pagka nabigyan din ulit ako ng LOA, yun nga po yung pangako ko sa inyo na next time, makagawa ako ng mas magandang testimony. Which is yun nga, nitong 2024, early this year, nakatanggap ulit ako ng LOA. Pero ang kagandahan naman nito, from 2022 to 2024 ngayon, nag-aral po ako ng taxation na. Kaya yun lang din ang gusto kong i-share sa mga listeners nyo.
mga tips kung paano po ba i-handle yung mga audit ng Yes. BIR. Oo. So, siguro ang pinaka-first is pag natanggap niyo yung LOA is, yun nga, maging calm lang tayo, Kasi basahin ang po initial natin. reaction niyan, syempre mag-overthink, kakabahan, nervyusin. Kasi bakit ako naka-receive ng LOA? So, dapat maging kalmado pa rin kapag nakatanggap ng ganitong sulat. Yes. So, mahirap talaga. Actually, nagkaroon ako ng anxiety din yan eh. Mahirap talaga. Pero yun, wala naman po tayong magagawa kasi hindi naman po aalis yung BAR eh. Nandiyan lang po yung BAR. So, kailangan po talaga natin mag-aral ng konti sa taxation. Kaya, unang-una po natin magandang gawin is basahin po na natin yung binigay sa ating sulat. Yeah. And pag wala po tayong alam, maganda po, magtanong po tayo sa may nakakaalam. Ang ginagawa ko rin po sa mga pag may BIR officer, as much as possible, hindi ko po sila kinakausap ng hindi kailangan. Yun po yung advice ko kasi unang-una, tanggalin po natin yung temptation. 'Di ba? Tsaka po ang preset na po kasi sa kanila is mangolekta ng tax kasi yun po yung mandato nila. That's their main job. Oo. So tayo naman po, ang gusto naman natin, magbayad po ng tama. Kasi ang napansin ko po doon sa 2022 na LOA, nagbabayad naman kami ng tax tapos ang laki nung assessment. So ayaw lang po natin magbayad ng hindi naman dapat. So isa sa ginawa nga natin nitong 2024 is yun nga, nilimit ko rin yung contact sa kanila. Most of the time, ang usapan namin is through letters. So, for example, pagdating pa lang po kasi nung officer, hindi ko muna pinaalis. Sabi ko, ito na po yung documents namin. Gagawin ko lang ho ng paperwork na sinasabi ko lang po dito na pinipresenta na po namin yung books of accounts and other accounting records. Kasi under the law naman po, hindi po natin kailangan ibigay or bigyan ng copy yung revenue officer. Kung hindi, ipresenta lamang. So, yun. Ganun po ang ginagawa ko. Ngayon, madalas po kasi may kasamang checklist of requirements yung letter of authority. Ang pinaka-problema nga rin ho nun, ang dami po nilang hinihingi. Siguro 2-3 pages po yun. Nung 2022, since wala pa ako alam nun, syempre talagang natatakot ka talaga. Bakit ba ang daming ganitong papeles? Hindi ko alam to. So, ano bang pagkakamali namin? Nung nag-aral nga ako nitong past 3 years, nalaman lamang ko na under the law, under the tax code, hindi naman pala kailangan ibigay lahat. May mga hinihingi lang yung tax code na yun nga, yung books of accounts, purchase invoice, yung mga sales mo, yun lang ang kailangan mo ipresenta. Yung other documents, hindi naman pala kailangan. Kaya lang, kailangan mo lang sabihin, naka-anchor din sa law, yung reason mo na kung bakit hindi mo siya i-present or ibibigay kasi nga wala ka namang ganun. So, yun. So, manatiling kalmado at unawain, basahin ng mabuti ang LOA at syempre, dapat yung response natin, syempre, pa rin, maayos, at hindi yung tipong nang aaway tayo. Yes. Wag. Yun ang wag nating gagawin. Kasi ang panawagan din sa atin ng Lord is maging compliant din tayo, lalong-lalo na when it comes sa ating pagbabayad ng buwis. Ano pa po, sir, ang pwede niyong i-share na tips para sa ating mga business owners? Bali kasi maging kalmado lang tayo parate, wag po tayo matakot. Kasi nung along the way nagbigay po sila ng sulat na audit arrangement request na po. So, nakikipag-schedule na sila kung kailan sila pwede mag-audit. So, nag-reply naman ako na, anytime naman, kaya lang may konting rules lang po kami. Nilagay ko po doon yung mga oras na preferred namin, yung mga certain rules like they need to surrender yung ID. Tapos sinabi rin namin na humingi po kasi sila ng ng clerical assistance
under the law naman po, hindi naman po tayo required magbigay ng clerical assistance. So kung ano lang po yung allowed by law, yun po yung ibibigay namin, sabi ko sa sulat. Ngayon, sumulat po sila sa amin na initial reminder of issuance of subpoena. So binibigyan kami ng reminder na i-issuehan daw kami ng subpoena do sa STECUM. Kasi hindi daw kami cooperative. Pero yun, ang ginawa ko lang, maging kalmado pa rin. And since alam ko naman yung proseso, and naipresenta ko na nung unang pumunta pa lang yung revenue officer, na sabi ko, nung unang araw pa lang naipresenta ko na yung dokumento namin. Ngayon, nagbigay ho kasi kayo ng sulat ng audit arrangement. So, sinagot ko lang ho yung sagot nyo. Yun po, hindi na ho sila nag-reply. Tapos bigla nang pumunta na sila para mag-audit. Okay. So, di nag-audit na po sila. Again, maging kalmado lang po tayo. Kasi nung una kong reaction din, gusto ko sana i-persuade o kaya i-explain na yung mga dokumento namin. Pero at the end of the day kasi, yun nga, yung mandato nila is makakolekta ng buwis. So, wala na po tayong magagawa doon. Kaya, maging preparado na lang po tayo. Pag nag-issue na sila ng notice of discrepancy. Madali naman po i-substantiate yun . Kasi nangyari ho nung una, mayroon po siyang tinatanong sa akin, sinagot ko naman po, hindi kami magkaintindihan. Magkakaroon lang po ng debate. Kaya sabi ko, sabi ko na lang po, nasa magkabilang tayo, side po tayo. Kayo, gusto nyo makakolekta. Kami, gusto lang po namin magbayad ng tamang buwis. Hindi po tayo magkakaintindihan. Kaya kung ano po yung nakikita nyong disallowance, nyo na lang po. Pakilista nyo na lang po para masagot po namin sa discussion of the discrepancy. Yun, kasi pag nakipagdebate pa po tayo, minsan po yung anger, walang magagawang So lang may bumuong maganda yan. Hindi maganda kapag nadala ng emosyon, Sir Patrick. Kaya mahalaga mga kaagapay na naunawaan natin na ito, meron kasi kaming segment dito sa programa, yung usapang buwis at negosyo. So we feature yung ating mga partners from isang tax firm at lagi naman nilang sinasabi na hindi naman talaga natin kaaway ang BIR, kundi kaagapay din natin sila para matulungan din yung mga negosyante natin, yung mga kumpanya na maging responsable na taxpayer. Pero napakaganda po kasi din ng pag-emphasize ni Sir Patrick na bilang isang business owner, kung meron mang mga ganong discrepancy o meron mang mga ganitong conflict, wag po natin sasabayan ng init ng ulo. Manatiling kalmado. At ang maganda rin kay Sir Patrick as business owner, nag-effort din siya na malaman din itong taxation. Kasi sometimes yung ibang mga business owner, parang iniiwan na lang nila sa mga CPA, sa mga accountant natin, itong task na ito. Pero hindi po bilang isang negosyante, we're also responsible to know yung mga aspekto, pagdating sa usapin ng buwis. Alam natin yung kung ano yung dapat nating maunawaan sa tax at how to deal sa ating gobyerno para maging maayos yung ating usapan at maging makakomply tayo sa ating responsibility bilang business owner. At dito nga sa ating topic na do not conform to the ways of the world, ang panawagan sa atin ng Panginoon bilang business owner na yes, maaaring may mga sabihin nating temptations when it comes to our business, pero ang panawagan ng Lord sa atin, huwag tayong mag-give in sa mga compromises na yan kasi wala naman siyang magandang may dudulot sa atin. Yes, maaaring maganda, malaki ang kinikita mo, malaki yung profit mo, malaki yung negosyo mo, but the question is, saan ba nanggaling yan? Ano ba yung naging paraan natin para maka-accumulate tayo ng wealth? Sa sarili ba nating paraan yan o dahil sa Panginoon yan? So, ilang naman ang ating pagpipilian, mga kaagapay, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa larangan ng pagnenegosyo. And as we wrap up, Sir Patrick, mahaba na po yung naging experiences po ninyo sa construction industry. Siguro, kung meron man kayong isang
lesson na natutunan po ninyo sa pagnenegosyo? Ano po yun na pwede niyo pong i-share sa ating mga kaagapay? Arwel, yung ano talaga, yung value, no? Yung mga anak ko kasi maliliit pa. Di ba pag maliit pa yung mga anak natin o kaya kapatid natin, tinuturuan natin wag magsinungaling, wag magnakaw, maging God-fearing, sumunod sa batas. Kaya lang, Arwel, yung experience ko nga rin sa business, sa negosyo, kaya kamukha nung 2022, nung namumblema ako, ang dami ko pong tinanungan na CPA, na lawyer, kamag-anak, magulang. Ang payo lang po nila sa akin is, lagyan mo na para matapos na yung problema mo. Pero, yun nga, no, yung natutunan ko nga sa pagnenegosyo, hindi lang naman puro pera yan eh. Yeah. Kunyari, hindi ko natutunan kung paano sagutin yung mga disallowances na ganyan. Paano ko to ituturo sa anak ko na kung gusto niyang pumasok naman sa negosyo namin. Hindi ko naman mapapalitan yun. Kunyari, sabihin natin kumikita nga yung kumpanya, 'di ba? Tapos hindi ko kaya na sabihin sa kanya na ikaw maglagay ka na rin. Kasi maliit pa sila ngayon, sinasabi ko, huwag ka na magsisinungaling. Sumunod ka sa nanay mo. 'Di ba? Sumunod ka sa Diyos. Tapos biglang pag pumasok sa negosyo, sasabihan ko na maglagay ka na rin. Yes. Hindi ko masikmura eh. Kaya nga na-challenge din ako na mag-aral nang sa ganun, in time na kung gusto man nila pumasok, hindi naman pinipilit na pumasok sila sa amin. Pero at least life skill naman po ito eh. At least maipapasa ko. Yes. Yung tamang pamaraan. Yeah, and ngayon pa lang ginagawa nyo na kung ano yung tama. Kasi hindi na maituturo natin sa ating mga anak. Ang hirap ituro sa isang bata yung mga bagay na tama kung tayo mismo mali yung ginagawa natin. We cannot do that. We cannot give what we don't have. Kaya yun yung patuloy nating encouragement sa ating mga kaagapay na yes, there will be a lot of compromises, but the question is, ano ba yung mas gusto nating gawin? Ano yung mga bagay ba na ino-offer ng mundo sa atin o kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita? And we hope mga kaagapay, lalo na yung ating business owners, mas piliin pa rin natin na i-please ang Panginoon through our business than to please other people sa mundong ito. Kasi wala naman sa kanila yung identity natin. Laging nasa Panginoon. At yan po ang layunin ng Business as Mission Philippines. Ang encourage ang ating mga Christian business owner na hindi po kayong mag-isa sa journey na ito. Narito po ang BAM community to support and encourage all our business owners na mas maging malalim pa sa Panginoon at gawing yung mga negosyo nila gawing worship para sa Panginoon. And if you want to know more about Business as Mission Philippines, you may visit their Facebook page or sa kanilang websites na businessasmission.ph. And with that, Sir Patrick, wala na tayong oras, nakakabitin man, pero we appreciate, Sir, ang inyong testimony, ang inyong insights at sa pagbabahagi po ng inyong mga karanasan sa inyong pagbe-business. So we pray na patuloy pa pong i-bless ng Lord ang inyong pagnenegosyo. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo and good morning, sir. Thank you, Arvel. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam si Mr. Patrick Joseph Lim, isa pong negosyante at bahagi din ng Business as Mission Philippines.